Trixie has, I think, within 90 days, and the President to appoint another Chief Justice. Hopefully, we will appoint the right and correct one. Kaya nga, ito nga, palagi ko naman, dati kasi akong NBA agent, so lahat ng ina-appoint sa judiciary, bina-background investigation namin yan noon. So, sigurado ko, sana hanapin nyo yung mga SALN nila, tingnan yung bahay, mga ganun, di ba? Kaya, i-apply natin. Paalala yan ni attorney. Kaya nga, parang ano na rin yan, parang pagtakbo na rin sa isang posisyon yan na sana gawin din nila yung trabaho nila na to properly investigate yung background ng mga possible candidates for the Chief Justice. Para taasan natin yung antas ng ating Tanong natin sa IBP. paglulingkod sa bayan. Yung IBP spokesperson, Attorney Trixie, meron nang lumulutang sa Facebook mga tigalabas, sila Dean Diokno, marami na rin po ibang mga private na mga abogado. Meron po bang nakikitang listahan ng IBP? Well, naririnig namin yung mga names pero wala pa kaming official nominee kasi member ang IBP sa Judicial and Bar Council. That being said, meron pang kailangan linawin. Ang vacancy is a vacancy of one of the justices of the Supreme Court aside from wala pang Chief Justice. So kailangan it's possible na kailangan muna natin punuin yung vacancy dun sa Supreme Court itself bago mamili ng Chief Justice from among the justices. Ay, posibleng ganon. Kasi kailangan sitting justice ng Supreme Court ang magiging Chief Justice. So in all likelihood, yun ang iintayin natin, yung mga nominees for the vacancy. Bihirang mangyari na ang pinaka-junior na member ng Korte Suprema ang magiging Chief Justice. Gustuhin man natin o hindi, may pecking order yan. So, ang pinaka-junior usually gets the least benefits. Of course, yung mga senior, sila yung usually in the running for appointment. So, ang nakikita natin right now, ang pinaka-senior ay si Justice Carpio, although it doesn't necessarily mean na siyang i-appoint ng Presidente. Oo, bihirang mangyari daw, sabi ni Attorney Trixie. Bihirang mangyari din, Cathy, na yung dito kabilang panel magtatanong sa kabila. Pero go gusto ahead. magtanong ni Go ahead, Carl. Carl. May question lang ako kay Attorney Trixie of IBP. In the States po kasi when the President nominates a justice, parang they go through the ropes of tinatanong kung anong position nila sa, let's say, abortion, anong position sa gay marriage or something. Parang dito ba, do you think magbabago yun? Parang will we also be asking matters of law or policy? I think bahagi na din yan. But let's turn it around. The Judicial and Bar Council nominates. Ang presidente ang namimili. So from a short list of 3, it's also possible, well, the president normally would interview. Pero Attorney Trixie, dun sa JBC ba may mga ganung katanungan, interview ng mga kandidato on the policy, on their experience, yung kanilang moralidad, NBI clearance? Officially, we don't interview, but we do ask about their backgrounds, what are the leanings. Kasi eventually, syempre gusto ninyong mag-nominate nung malaki yung possibility na pipiliin ng presidente. So usually, ang nino-nominate is somebody with a similar leaning, kumbaga. So we know, for example, what the president's legislative agenda is. Alam natin kung ano yung vision niya para sa bayan. So usually, yung mga in keeping with that kind of vision, ang mga umaabot dun sa shortlist. That being said, interview rin ng presidente to see kung nagtutugma yung views niya in accordance with his own political agendas. Meron tayong katanungan na mula kay Precious Santos ng St. Paul University, Quezon City. Precious? Para po kay Representative Erin, good afternoon po. Ang tanong ko lang po pahabol bago niyo isara yung paglilitis. Inaasahan niyo po ba na maraming senador ang boboto ng guilty? Meron rin kami tinatala, no, na mga senador. Sabihin po natin, nagkaroon po ng unang pagboto sa paglilitis, yung whether to defy the TRO issued by the Supreme Court or to follow. So, yung boto po niyan ay 13-10. So, ang analysis parati po namin, yung 10 na who voted to open immediately was the base na pwede po nating ngayon tignan kung sino ngayon yung 13 ay lilipat
sa 10. So ganun yung proseso na ginawa po namin dahil the fact that they immediately wanted to open the dollar accounts showed that they wanted to really see what the truth is. Lahat tayo, Cathy, napakinggan natin yung explanation nila doon sa mga speeches. Yung sa mga maraming naganap na pero may follow-up question may ata si follow-up ating question. estudyante. Ito po ay para sa lahat. Ano pong masasabi niyo o yung reaction niyo tungkol sa reaction ng mga tao sa loob ng korte na yung iba, yung terms of words na ginagamit nila, yung the way they act inside the court, yung ganun po. Marami po. Nung nanonood po ako, medyo marami. Professor Xiao. Okay, well, kasi kilala na natin sila halos dahil araw-araw natin silang napapanood. So, pag minsan expected na rin natin, sabi nga nila, si Senator Santiago daw, kung hindi daw siya nagalit kapag ka nandun na siya dun sa podium, hindi daw siya yun. Ibang tao daw yun. So, pero ano man, kailangan siguro, mas makita natin yung laman ng kanilang sinasabi. No? But whatever it is, ako po, sa kabuuan, nung nandun po ako sa gallery, kahit bawal pong pumalakpak po ako. At bawal po Matapos. magpicture. Bawal magpicture. Nagpicture din ako. Nakita ko yun. Pero bawal pong pumalakpak po ako. Hindi ko po mapigilan sapagkat ang pinapalakpakan ko po ang lahat ng senator judges for their bearing, for getting us through this impeachment trial. Kailangan naman ma-realize naman natin, pasalamatan din naman natin sila sa kanilang pagsisikap. Alam mo, Mark, maraming mga nakakatuwa, memorable na mga pangyayari dito sa 44 days ng coverage natin itong paglilitis. Kaya panuurin natin itong report ng aming kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Sinasabi nilang di lamang historical, kundi naging hysterical din ang paglilitis ni Chief Justice Renato Corona. Sa kabila ng seryosong usapin sa impeachment, di maiiwasan ng mga light moments at kakatawang pangyayari. Mga kaganapang naging refreshing break sa malatelebelang paglilitis. Sa pagharap sa witness stand ni Congressman Toby Tiangco, di maiiwasang mapansin ang kanyang kakaibang hairstyle. Your haircut alone indicates that you are an iconoclast. Ma'am, can you please define iconoclast? I do Yes. not know. An iconoclast is a person who goes around in a sacred temple smashing all that he thinks are false idols. Your Honor, should I comment or? No. Okay. Pati pagtanggal ng kanyang sapatos habang recess, di pinalampas. There were pictures in the newspaper that showed me without my shoes on and with my socks sitting down there. Buti na lang ho hindi butas yung medyas. You probably wanted to preserve the quality of your leather wear. Maybe that has to do with the fact that you have not received your PDAF. Dahil naman sa makabagong teknolohiya, mukhang nagkakalituhan sa tamang mga terminong teknikal. To allow the Ombudsman to present the power presentation. I vote therefore for the PowerPoint presentation. Ano nga ba talaga ang tamang kopya? CD, DVD, VHS, o baka naman circa Betamax pa hanapin nyo? What we need, Your Honor, is the subcopy of the CD. CD ba yan? CD ba yan? Copy of what? CD ba yan? Ito namang testigong ito, parang diskumpiyado si Senador Miriam Santiago sa'yo. It was accepted, Your Honor. Accepted. Atoto. Okay. Reminder lang sa mga nagpiprint ng mga dokumento, pakilaki-lakihan naman ang font sa susunod. Your Honor, may I be allowed to use my magnifying lens? Go ahead, Madam Ombudsman. I'm also using a magnifying glass. Si Senador Lito Lapid mukhang natakam sa PowerPoint presentation. Ang sinasabi niya, isang pizza pie. Nakakatawa ka. Isang pizza pie. Nagpapatawa ka. Okay. Nang pirmahan na ng waiver ang usapan, Senador Tito Soto may nais isabak. Senator Drilon, Mr. President, wishes to be recognized.
Ano kaya ang dahilan kung bakit pumutok na naman ang butsi ni Senadora Miriam? I was already hoping with all my heart that God would strike me dead. Mabuti pang mamatay ako bilang isang abogada. Mukhang nakita niya kasi sa audience si Attorney Aguirre. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya nasaktan na yung tainga ko. At nang biglang mawala ang kanyang testigo, hala, paano na yan? Sinabi ng raise your right hand. Asan ba daw ang right hand? At dapat din nating huwag kalilimutan ang mga naging word for the day. Justice delayed is justice denied. Huwag na tayong magpa-epal dito. Culpa, culpa, culpa. What is culpa? Maybe I was absent when it was discussed by my professor, Your Honor. Yung depensa po ni Chief Justice Corona, I can put it in one word. Palusot, palusot, palusot. But the winner is... Para sa Ang Paglilitis, Veronica Baluyot Jimenez. Napakasaya po talaga ng impeachment trial. Marami tayong natutunan, natawa din tayo. Pilipino talaga kahit na gaano kahirap ng buhay, we can still find a reason to smile. Tama yan, Mark. Marami nga ang naging experience natin na kasama itong ating mga panauhin dito, lalo na Gusto ko nga tanungin itong si mga tagapagsalita. Ito si Attorney JJ, Kathy. Was this good memory for you, Attorney JJ? Will this go down as something special in your life? I think I would relay the story of my experience with you guys at hanggang sa mga grandchildren ko siguro. It was fun. Pero napaka-memorable sa akin yung isang araw sa Senado na wala tayong ginawa kundi tumawa kahit on cam na. I think this was the... yes. Nagiging emotional po. 5 buwan po kami nagsama, kaya hingan po natin siguro ng panghuling mensahe ang ating mga kaibigan. Ano din po yung ating mga natutunan sa prosesong ito. Simulan siguro natin dun sa pinakasikat pong gumawa ng survey. Marami pong sikat na survey companies. Sila lang po yung na-headline po siguro dahil sa kanilang ginawang maliit na survey. Jules Gang ng UP. Teka, mukhang meron tayong konting problema sa kanyang microphone. Yes, Jules. Na gusto kong pagbugayan yung mga senador natin kasi naging malaking bahagi sila ng kasaysayan natin dahil nga kung ano yung desisyon na naganap dito sa impeachment trial na to ang siyang nakasulat na sa kasaysayan natin at pag-aaralan na rin to at magiging gabay na rin sa ating kinabukasan. Ganyan na rin siyempre sa defense panel din natin na pinapakita lamang na nila ang maturity mismo ng ating sistema sa kanilang pagtanggap mismo sa desisyon. So, isa rin itong punto na dapat nating hangaan sa mga susunod pa mga kaganapan siguro sa ating bayan. Pangalawa naman dito, yung corona trial mismo, para sa akin, at siguro iniisip na rin ito ng karamihan, na isa lamang itong simulain o hakbang para sa kung ano nga ba talaga yung direksyon nitong tuwid na daan. Kasi para sa akin, bilang isang UP student at bilang isang critical na tumatanaw sa administrasyong ito, hindi, malabo talaga sa akin itong tuwid na daan na to. Pero sa pagtatapos ng desisyong ito, ng corona trial, kahit papano nagiging malinaw na rin yung direksyon kung saan nga ba talaga papunta. Pangatlo naman yung hamon ng pagbabago para sa Pangulo natin dahil para sa akin na sa kanya na yung burden ngayon eh. Siya na pipili na susunod na Chief Justice at nararapat lamang na piliin niya yung isang punong maestrado na nag-uumapaw yung integridad, na walang pagdududa para naman hindi na maulit to at maging tuloy-tuloy tayo dun sa pagbabago. At para naman sa makabataan na naging bahagi dito sa kasaysayang ito, yung simpleng pakikialam natin, pagtitweet natin, paglalabas natin ng mga Facebook status natin, bagamat maliit man yan, yung mga friends lang natin, contacts lang natin nakakabasa na yan, malaking bahagi na rin ito dahil ipinakita nyo na rin kung ano ba yung pulso ninyo at pinapakita natin sa buong mundo na lahat tayo ay may pakialam at hindi lamang tayo nakakulong sa ating mga silid-aralan, kundi ay ginagamit din natin yung ating edukasyon kung ano ba yung nararapat sa ating lipunan. Spoken like a true UP student. Wow, no? talaga naman. At ito naman po, isang paborito nating pinakabatang profesor ng entrepreneurship at negosyante, Carl sa Tinitigan.
Sa akin po, una, pasalamat po ako natapos din. Kung noong 2010, talagang peaceful yung elections, ngayon naman yung impeachment court natapos talaga, wala nangyaring, hindi siya naudlot. Pangalawa po, nandyan po yung SALN, nandyan po si Tanod Bayan. Alam ko po, balita daw, iikot daw po siya sa, yung office niya, hindi siya mismo. Pero iikot daw sila all over the country to hear our comments, our feedback. So, nandyan po yung SALN, nandyan po yung Tanod Bayan na magaling. Sa tingin ko po, it's not only more fun in the Philippines, it's also more fair in the Philippines. So, pagpatuloy lang po natin yan. Magandang slogan yon ng ating hudikatura sana, no? In the future, it's more fair in the Philippines. It's more fair in the Philippines. Yes, ang susunod, Cathy. Sir Philip Lustro. Magbibigay-pugay ako sa mga kasamang mamahayag. No? Tulad ni Marites Bitog. Marites Bitog, yan ang nagkumpisa eh. Na talagang sinulat niya yung usapin ng SALN. Pinagkatago-tago. Kaya magbibigay-pugay ako dyan sa mga kasama niya, sila Raisa Robles, at iba pa, maaaring hindi ko mabanggit. Pero dapat silang kilalanin, lalo na yung dalawa na yan, si Marites at si Raisa. At isa pa, gusto ko rin magbigay-pugay sa Diyos. Dahil dito, alam mo, hindi ako reliyosong tao, no? Pero dito, nakita natin yung poder ng Diyos, eh. Yung pakikialam niya, nagkaroon ng divine intervention. Yung mga sikretong pinagkatago-tago, pinagkalihim-lihim, naglabasan. At yan, justisya, katapusan. Okay. At hingan natin ang kanyang opinion. Ito po, mamimiss din po ninyo. Ito po yung tinatawag kong stabilizing factor. Nagiging balanse lagi ang diskusyon kung nariyan po si Attorney Bong Ifurong. Ako po yung huling naging epekto nitong impeachment, no? Ang pinagdadasal ko lang, sana po yung Kongreso natin, wag namang abusuhin yung power of impeachment nila na para takutin yung mga nasa hudikatura. Ako lang po nagdadasal na, sabi nga ni Father Bernas, there is a chilling effect on the pusillanimous, bagong word na natutunan ko po, na yung mga duwag, yung mga chicken sa gobyerno, baka matakot na pong gawin yung